Koy, good morning Koy. Dito pala kami sa Batangas Shipyard. Pang 7 days na pala namin dito sa loob ng dry dock. Dito pala kami sa pinakapruan ng barko o pinakadulo ng barko. Buti na lang sa awa ng Panginoon, maganda po yung weather natin. Hindi malakas yung hangin at hindi din umuulan. Kaya tuloy yung trabaho ng mga tao. Kasama pala natin yung taga barko tapos din yung taga shipyard. Maingay pala dito dahil sa blower kaya binubus over ko na lang. Ito pala yung kadina sa angkla na MC1. Yung port and starboard anchor, ginagamit pala namin tong dalawa. Kapag mag-angkorahe po kami sa Manila, ang starboard side anchor yung ginagamit po namin. At kapag mag-angkorahe naman po kami sa Rojas, Capiz, Panay, yung port side anchor naman yung ginagamit namin. Palitan lang yung dalawang anchor na gagamitin namin. Base sa experience sa barko, yung pinaka-the best na gamitin yung angkla kapag magmaneuvering ka. Kapag magmaneuverada ka, docking man or docking maneuver. At kapag walang bow thruster yung barko, yung pinaka-effective gamitin ang iyong angkla. Pero depende na yan sa iyo kung nasanay ka sa paggamit ng angkla kapag magmaneuverada ka. Medyo mataas na din yung maneuvering skills mo kapag gumagamit ka na ng angkla kapag magmaneuverada ka. Pero kapag sanay ka sa bow thruster kapag magmaneuverada ka, at kapag ilipat ka sa barko na walang bow thruster, mag-adjust ka talaga dahil nasanay ka sa bow thruster. Pero kapag nasanay ka sa walang bow thruster, angkla lang yung ginagamit mo sa pagmaneuverada, madali na lang sa iyo at hindi ka na mahirapan pa. Yung port at starboard pala na angkla namin nasa Itchake lang dahil maliit lang po kami na barko, purya-buyag lang. At kapag hindi magandang panahon, lalo na mayroong mga bagyo, yung angkla yung ginagamit namin para hindi kami mapadpad o kaya madrag sa hangin tsaka sa alon. At tsaka hinabaan lang namin yung pag-arya namin sa kadina sa angkla at para kapit talaga yung angkla sa ilalim ng dagat. At ngayon pala, nahirapan pala kami mag-arya lahat ng kadina namin sa dulo ng biterin. Pinasok na pala namin yung kadina sa loob ng chinlocker. At tsaka, pinupukpok na po namin ang maso yung nakabuhol-buhol na kadina. Kaso lang sa sobrang tigas, hindi na talaga kaya pukpukin ng maso yung nakabuhol na kadina. At yung pinakahuling advice ay putulin na lang yung D-shackle ng kadina. At para lang malabas yung kadina sa sparling pipe at putulin na rin yung biterin ng kadina. At para din matanggal na lahat ng kadina na sa loob ng chinlocker. At para lang din makalibrate lang lahat ng yung kadina. Para malaman kung saan yung kadina na mga manipis na at saka yung kadina na makapal pa. At kapag manipis na yung kadina at saka yung angkla, kaya palitan na to ng bagong kadina at saka yung angkla for safety standard ng barko. Pati na rin sa safety ng mga tao sa nakasakay sa barko. Yung angkla pala namin tapos yung kadina na sa baba na ng ilalim ng barko. Yung unang araw namin galing pala kami doon sa labas nakaangkorahe. At hinila kami at dinila dito sa loob ng shipyard. Ginamitan pala ng acetylene para maputol lang yung D-shackle ng kadina. Marami din yung tao nagtulungan dito para matanggal lang yung kadina. At pagkatapos maputol ng D-shackle, hinila ito pataas ng mobile crane para malapag yung lahat ng kadina sa port side ng barko. Inuna pala tinanggal yung starboard side na kadina tapos sunod naman yung port side na kadina. Kung hindi lang talaga nabuhol yung kadina, madali lang ito tanggalin ng mobile crane. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow para updated ka sa sunod nating video. Shout out kay Sir John Yusan, kay Reynold Torres, Sir Gail Pasha from Batang Diego and Chef Alex, Chelo Diasis Milan from Alison Concarrier 11. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. God bless. Bye-bye.